Seryosong taon ko, dapat kong magtrabaho. Magandang gabi po sa ating lahat, sa inyo po na dumalo sa gabi ito. Salamat po sa inyo. Kahit na marami po kayong gawain, ay nakita-kita tayo. Isang napakalaking karangalan po na makita namin kayong lahat ngayon. Nandito rin po yung aking mga kasama sa PDP Laban, si Atty. Bondo, mga kandidato rin senador ng ating bansa, si Atty. J.B. Hinlo, kasama ko rin sa PDP Laban, mga kandidato senador. Mga representatives po ni Pastor Kibuloy, si Atty. Torion nandito. Representative po ni Senator Bato, ang kanyang kapatid. Ang representative po pala ni Senator Bongo, si Tatay Digong. Marami po akong itatanong sa inyo. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon sapagkat nandito kayong lahat. Mura po ba ang bilihin ngayon? Mura po ba ang bigas? Maginawa po ba ang ating buhay ngayon? Napakamura po ba ng kuryente ngayon? Baka naman ang gamot, napakamura po. Eh, yun pong pagpapa-hospital, murang-mura po, hindi po ba? Nakakalakad po ba kayo sa gabi ngayon na hindi natatakot? Ang mga kriminal po'y kumonti po ba ngayon? Nawala po ba yung mga baha? Gumanda po ba yung traffic natin? Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong sa inyo ito? Sapagkat sa lahat po ng mga lugar na pinupuntahan namin, ito pong kahirapan ng ating bansa ang palagi pong isinusumbong sa amin. Ang sabi ko naman po sa kanila, nagkaganito po tayo dahil sa mahabang panahon, hindi po ninyo masyadong pinili yung mga senador na inyong ibinoto. Ang mga iba po ay naging pabalik-balik na lang. 3 beses na nakabalik, 4 na beses na nakabalik. Pero ang kalagayan po ng ating bansa ay bagsak pa rin ang ating ekonomiya, mahina ang ating institusyon pampolitika, pati po yung ating lipunan. Alam po ninyo, napakahina ng pundasyon na kanyang kinalalagyan. Itong nakaraang araw, nabigla po tayong lahat at alam ko marami sa inyo ngayon, kung hindi man lahat, ay labis na nalulungkot sapagkat nilapastangan ang pagkatao at karapatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakahirap pong tanggapin. Isang Pilipino, isang naging dating Pangulo ng ating bansa, ni isang kaso po ay walang isinampa laban sa kanya dito sa ating bayan. Wala po silang isinampa anumang kaso, anumang habla. Mula nung siya'y nanungkulang mayor hanggang siya'y maging Pangulo ng ating Republika. Kamukat-mukat po, bigla na lamang siyang dinukot. Bigla siyang nilipat sa isang malayong bansa. Malayong-malayo sa atin ngayon. Nag-iisa siya. Walang kasalanan. Ipinagkanulong ng sariling pamahalaan. Ang lalo pa pong mahirap tanggapin, mga kababayan, itong hukuman na pinagdalhan sa kanya
na wala naman pong jurisdiction sa atin sapagkat ang ating bansa ay matagal nang pumalas bilang estadong kasapi doon sa tinatawag na Rome Statute. Hindi na po tayo kasali doon, pinipilit pa nila na usigin at hatulan ang isang taong walang kasalanan. Ang ICC po ay makakatulong lang sa suliraning pangbatas ng isang bansa kung ang hukuman ng isang bansa ay hindi gumagana. Kung ang mga piskalya sa isang bansa ay hindi gumagana. Yung ginawa po nila sa ating Pangulong Duterte ay sampal mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa. Nung siya'y nandito pa, nung siya'y nanunungkulan o pagkatapos na siya'y manungkulan. Wala po ni isa. Pagkatapos ay ganun ang kanilang gawin. Ang isa pang hindi katanggap-tanggap, mga kababayan, itong International Court of Justice na kung tawagin ay ICC. Alam po ba ninyo kung saan nakabase itong hukuman na ito? Ito ay nakabase sa Netherlands. Isang bansa na ngayon ay patuloy pa rin na kumukup-kup, nagtatanggol at nagbibigay ng suporta sa mga komunista na kalaban ng ating gobyerno. Ito ang masakit. Masahol pa po kay Dr. Jose Rizal ang ginawa nila kay Tatay Digong. Bakit po? Si Dr. Jose Rizal hinatulan ng mga Kastila, ngunit nung panahon na yon ang ating bansa ay nasa ilalim ng Espanya. Pero ngayon, ang bansa natin ay isang bansang malaya. Isang bansa na independent. Isang bansa na merong soberenya sa kanyang sarili. Bakit hahatulan ang isang Pilipino, ang isang dating presidente? Ang pinakamasakit ay ito. Bakit po ang presidente ng Russia, si Vladimir Putin, inisyuan din ng warrant of arrest nitong inutil ng ICC ito? At meron din pong Interpol na nagbigay ng warrant of arrest. Bakit po hindi nahuli ang Vladimir Putin ng Russia? Ganon din po ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din po warrant of arrest na inisyu ang ICC, ang inutil na ICC ito. Meron din pong ginamit na Interpol. Pero hindi rin po nahuli ang Benjamin Netanyahu. Bakit po? Sapagkat wala isa man sa kanilang mga kababayan ang nakipagsabwatan sa ICC para ipahuli at ikulong ang kanilang mga leaders. Hindi po kagaya dito. Hindi po kagaya dito. Tayo pa ang nakipagsabwatan. Parang isang pangulo na walang kasalanan kundi mahalin ang kanyang bansa ay sapilitang dakpin, nalabag sa kanyang kalooban para siya ay usigin, para siya ay hatulan ng isang hukuman na kailanman na hindi natin kinikilala. Isipin po ninyo kung ano ang demandang pinasa sa Pangulong Duterte. Siya daw ay nakapatay ng 43 tao sa pagitan ng 2011 at 2019. 8 taon. Yun po yung binasang demanda. Akala ko ba yung kanyang mga kalaban dito palaging sinasabi ang pinatay daw sa war on drugs 30,000 people. Ay hindi po, binasahan siya ng demanda to sa Hague 43 individuals sa loob ng 8 taon. Ibig sabihin, 5 di umano'y napatay sa loob ng 1 taon.
Bakit nakalimutan po nila yung Mama Sapano Massacre? 44 na pulis ang pinatay sa loob lamang ng isang araw. Bakit nakalimutan po yung Maguindanao Massacre? 58 ang napatay sa loob lamang ng isang araw. Wala man lang isa na nagsuplong sa ICC. Si Vladimir Putin gumagamit ng missile sa giyera sa Ukraine. Ang missile hindi pumipili kung sino ay papatayin. Sanggol, matanda, babae, bata, kahit sino. Kung sino ang abutan ng missile. Yun po yung crime against humanity. It's a widespread and systematic attack on civilian population. Ganon din ang ginawa sa Israel. Ang mga missile ng Israel na pumupuksa ng maraming kalaban, yung Hamas, walang pinipili ang missile. Yun ang crime against humanity. Ang Pangulong Duterte, ang ginawa niya ay gumawa ng programa para durugin ang mga taong nagbebenta at nagpupus ng droga dito sa atin. Sapagkat alam niya ang panganib ng droga. Ang droga ay sisira sa pagkatao ng isang human being, ng isang tao. Ang droga ay sisira sa isang pamilya. Ang tungkulin bilang inihalal na Pangulo ng isang bansa. Walang tumutol dito kahit isa. Walang kumontra dito kahit isa. Ito ay binadgetan pa ng ating pamahalaan sa napakahabang panahon. At nakita natin kung anong resulta nito. 43 tao daw ang napatay. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na sagutin ang demanda laban sa kanya. Sa pilitan siyang kinuha at tinukot at pagkatapos inilipat sa malayong lugar. Alam ko po, nagdurugo ang inyong puso. Naiintindihan ko po kayong lahat. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag na huwag kayong manghihina ng loob. Alam po natin, makatarungan ang Panginoon Diyos. Darating po ang panahon, maitatama nating lahat ang maraming kamalian na nangyari at nangyayari pa sa ating bansa. Umpisahan po natin sa susunod na Mayo. Magkakaroon po tayo ng eleksyon. Tandaan po ninyo yung mga sinabi natin. Kilala po ninyo kung sino-sino yung mga senador na kumakandidato. Yung nasa kabila, hindi man lang kumikibo. Hindi man lang sila nagalit sa ginawa sa dating Pangulo. Walang kibo sila. Sapagkat kahit papano, sangkot sila doon sa layunin na tanggalin o dalhin sa ibang bansa ang dating Pangulo. Sangkot din sila o may kaalaman din sila sa pag-i-impeach sa Vice President. Kapag kapo sila ay nanalo, maliwanag pa po ito sa sikat ng araw. Kapag ang team na yan ay nanalo, tuloy-tuloy na po nilang tatanggalin ang Vice President. At maaaring hindi na rin makabalik ang Pangulong Duterte dito sa ating bansa kapag sila ang nanalo. Sa mga tuwing, sinisimplify ko na po sa inyo. Kung gusto ninyo na lalong tumaas ang presyo ng bilihin, lalong humirap ang ating buhay, lalong humina ang ating institusyong pampolitika, matatanggal ang Vice President, ikukulong nila Pangulong Duterte, iboto nyo ang team na yon. Gusto nyo ba? Ngunit, meron po kayong magagawa. Yung team ng PDP laban, yung team suka na kanilang sinabi, sila ang pipigil sa kanilang mga balakid. Hindi pwede na matanggal ang Vice President. Gagawa ng paraan ng PDP laban para pigilin
ang kanilang balakid. Ang PDP Laban ang gagawa ng paraan para maibalik ang Pangulong Digong dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Kailangan po iboto niyo lahat ang team ng PDP Laban. 16 po na boto ang kailangan sa Senado para tanggalin nila ang Vice President. Kapag nagawa po nila yon, maniwala po kayo sa akin. Baka ni makangiti ay hindi na tayo makangiti. Baka wala na po tayong ikaliligaya sa bawat araw ng ating buhay. Baka lalong dumilim ang ating kinabukasan. Sa mga tweet, alam na po natin ang gagawin natin. Sila Kuya Hil. Yung team na yon, kilala nyo naman yung team na yun. Yung team na yon, salamat po sa pagkakataon kami nakapunta sa inyong lugar. Salamat po sa pagkakataon nakapagsabi kami sa inyo ng aming saloobin. Pero higit sa lahat, gusto po namin gumawa ng isang bagay na makapagpapabago sa kasaysayan ng ating bansa. Napakahirap po ng ating bansa sa ngayon. Kaya pagtulungan po natin ito. Pagtulungan po natin ito. Huwag po nating kalilimutan ang ginawa nila kay Tatay Digong. PRRD is the image of sacrifice and courage. PRRD is the symbol of our honor as a free, brave, independent, and sovereign nation. PRRD is the unifying force so that we can regain and restore the dignity, the rectitude, and the majesty of our laws. Ito po yung gusto namin gawin. Ito po ang gustong gawin ng PDP Laban. Hindi po namin kayo bibiguin. Ituloy po natin ang laban. Ilaban po natin. Let us protect and defend our nation. Let us bring back President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat. Para sa tunay na